Basically, yung mga Pokemon, ayan, gagamitin natin yung Pokemon ano. Yung mga Pokemon na nakikita mo nung first quarter or nung time na talagang bumira ka is bihira mo na sila makita ngayon. And Bira ka. oo, pag nakikita mo ba sila ngayon, successful pa rin ba yung kinakalabasan or marami na ring mga fake moves? Nagkakaroon ng fake moves. And then, yun pa, isa pa ka, meron ding part of me pala na ano, kumbaga, kahit na parang alam ko nakikita ko dito magkakaroon ng hesitation. Dahil nga with this series of losing, itong series na losing trades ko, no. So medyo nag-hesitate. Kaya yun nga, gusto kong may balik yung frame of mind na antayin mo lang yan, antayin mo lang yung setup na yan, then pag nakita mo, huwag na palipasin. Okay. Tama ka, ang natitrain sa iyo ngayon is yung patience mo. Patience mo and discipline in waiting. Talagang nandun yung ano eh. Pero sabi mo, pwede ka nang hindi mag-trade for the year. You are already made for the year and that's a luxury na hawak mo. Siguro hindi mo na realize na parang ano siya eh, it's an edge for you. It's a luxury for you na versus other traders na nung first, second quarter, hindi man lang kumita. Ikaw, meron kang luxury na mag-antay talaga and mag-aral. Kasi sa pag-aaral naman or sa pag-train, let's say gusto mong matrain sa bear market ng mga setups, which is meron pa rin naman mga profitable setups sa bear market. Kailangan mo ba silang i-trade talaga? Or pwede ka bang mag-aral or matuto pa rin without even trading them? Now that sinabi mo yung Capcom, actually kahit hindi na ako mag-trade, I mean, medyo nagsisink in. Pero kasi meron nga yung part sa sarili ko na, alam mo na, medyo ma-pride, which is wrong. Medyo ma-pride na parang, sige, kakayanin ko to, kumbaga, tuloy pa rin ang laban, kumbaga, pataasin pa rin yung year to date. Which, di ba, I mean, mali eh, kasi nag-ahabol ka eh, which I shouldn't be doing kasi nga, made for the year na, di ba? May hangover ka kasi nung kumbaga parang yung feeling of ecstasy, yung feeling of euphoria during the time na parang sunod-sunod yung panalo. And it all boils down to to Superman syndrome. Na ang nangyayari kasi when it comes to tingin ko emotion plays a big role dito sa frustration eh. And sa self-doubt na nararamdaman mo ngayon. Kasi, siguro, nagkaroon ka ba ng meron ka ba system for, let's say, ibalik mo sa neutral level yung emotion mo? Kasi ito, nandun ka sa state na, nung kumikita ka, nandun ka sa state na parang, ay shit, parang I'm the king of the world, tuloy-tuloy yung ligaya. Diba? And then, meron ka bang ginagawa to keep yourself grounded or to put yourself back to the neutral state para every next play na sasakyan mo is another play. Hindi, kumbaga parang wala yung recency bias na nanalo ko nung previous trade ko, siguradong mananalo ulit ako nitong next trade ko. Meron ka bang ganun? Wala eh. Amin na. Wala. So, umamin na. So, ayan, ilagay mo yan. Isasama natin yan sa mga action plans, Action plans mamaya, yung mga tipong how to keep myself grounded or parang how to put myself back to neutral state kasi it's very important na every papasok dito yung concept natin na na trade when ready. Every single trade, succeeding trade yung mga next trade mo kailangan ready ka. And nandun yung hindi ka malungkot, hindi ka rin mayabang, hindi ka rin parang tipong feeling Superman. Kailangan every next trade talaga neutral. Bago tong trade na to, walang kinalaman dito yung past losses ko. And in your case, walang kinalaman dito yung past wins ko. Dapat hindi mo na-feel yun. And I think
played a big role dun sa dun sa pag-shift, dun sa frustration mo talaga and doubt na parang nakachamba lang ba ako or not. Pero alam mo, gustong-gusto ko yung yung self-awareness. Nakita mo na parang alam mo yon, question mo eh. Question mo yung Okay. yung sarili mo in Pero ako, ganito alam niyo naman yung strategy ko, 'di ba? When it comes to gusto ko lang i-share. Let's say every month kasi meron tayong quota. And guys, makinig kayo. In the first 2 weeks, tinatry ko i-hit yung quota ko for the month. Why? Kasi I have other things to do beside trading. Ayokong trading lang yung maging talagang buhay ko kasi marami namang ways ng pagyaman. And trading is one, and syempre marami din tayong inaasikaso. So, in the first 2 weeks, gusto ko, na-hit ko na yung quota ko para sa third and fourth week, nagpapahinga na ako. Or, I have the luxury na mag-antay ng mga talagang perfect plays, perfect setups. Doon sa first 2 weeks na yun, guys, marami din doon mga half-baked setups na, kasi hinahabol ko yung quota eh. So, as a full-time trader, kailangan ko ma-hit yung quota ko every month. So, magkaiba yon as compared to, let's say, part-time trader ka lang. Iba yung mindset talaga pag full-time trader. Pag full-time trader ka, parang yan eh, pag hindi ako kumita, hindi ako kakain. Ganun yung mindset ko eh. Pero, pagka na-hit ko na yung quota ko, let's say, ng second week of the month, third week, fourth week, ang dami ko na pinapalampas na plays. Sometimes, may mga ceiling play na lumalampas and syempre, merong mga doon, merong mga, ay sayang, hindi ko nasakyan. Pero, wala na sa play yung isip ko eh. Nandun na yung isip ko on the business side of things. Magkaiba yon when you're looking at trading as a business. So, tama yan na realize mo na kailangan mo ng mas matinding patience and mag-aral ng downtrend setups. Kasi definitely, when we talk about trade setups, merong setups in an uptrend, merong setups in a sideways, merong setups in a downtrend. Magkakaiba yon. Let's say, a breakout, bigyan ko lang kayo ng idea guys a breakout setup in an uptrend has different results or outcome. The same breakout setup, pero nakita mo siya sa downtrend. Parang ganon. So, let's say, meron kang, sa downtrend kasi, nandyan yung mga mostly ng mga makikita mo sa downtrends, nandyan yung mga bounce play setup. Kung meron mang breakout play, iba yung basically, downtrend trading is buy on support. And if hindi ka magaling mag-buy on support, kung breakout trader ka talaga, kailangan mong pag-aralan yung buy on support in a downtrend. Kasi, ito yan guys, this is the mindset. Most of the time, pag nagbe-breakout na yung stock, dun ka na dapat nagbebenta. In a downtrend stock to In a downtrend stock to. Kapag ka nagbe-breakout yung stock, dun ka na dapat nagbebenta. So, yun yung tinatawag natin na sell-on strength. Why? Kasi, ilagay natin yung concept ng trend following. You are following a downtrend and it's supposed to go down forever. Ganun nga yung mindset natin. So, whenever na nakakita ka na strength sa stock, momentum sa stock, that's the time that you should be selling. Kunyari, let's say nakapulot, yung iba kasi nakapulot ng maganda, let's say buy on support, pero TF. Ano yung TF mo? Kung kunyari merong uptrend, trend following dyan, mas malakas yung bias ng downtrend. Nagigets nyo ba? Am I making sense, guys? So, is buy on support, Sir Tor, yung buy on support ba is kasama sa mga pinag-aaralan mo ngayon? Pinag-aaralan ka, yes. Nagko-collect ka ng data. Actually, ang ganda nga ng ang ganda nga ng time eh. Kasi, well, yung period na to is for you to test or to gather data dun sa tatlong setups na nabanggit mo kanina. Yung setups mo in an uptrend or in a very bullish market. This is the time for you na matest sila in a downtrend. Tapos, gather ka ng data, ay putya, itong setup number 1 pala na to. Talagang scratch to sa downtrend kasi pang bullish market lang pala talaga to. 'Di ba? Or itong setup number 2 is for market na sideways lang pala to. Kaya kung pag nagko-consolidate lang pala yung index, doon lang pala to gumagana. So, nate-test mo ngayon, nababattle test mo ngayon yung setup na magkakaroon ka na ng additional rule na
Itong setup number 1, never, ever, 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 ever trade to in a downtrend. So, parang ganon. Alam mo, ganito yun eh. Tingin ko masyadong maliit lang yung, when it comes to the setups, masyadong maliit lang yun dun sa sa problem mo. Ang tingin ko, mas malaki yung issue about Superman syndrome, about greed. Tinitignan mo yung nawala sa'yo, no? Tama, yes, Kap. Doon ka nakatingin sa nawala sa'yo na parang, teka, parang ganito kasi yun eh. Yung port mo is pumunta na siya dun sa level na parang, uy, wow. Tapos biglang bumalik siya dun sa mas mababang level and gusto mo nang kunin yung nawala. Gusto mong i-offset. Dapat ginastos ko na lang. Yun, may ganun. Dapat pinang-Hong Kong ko na lang. Dapat pinang-walker ko na lang or pinang-nuro ko na lang. May mga ganung eh. Parang nakatatlong... Ano yung nuro, Kap? Ha? Bukayo? Bukayo moves. Puta talagang hindi na kakaroon ng trading RX na walang mga nuro moves no. Natawa ako bigla. May mga girls ba tayo na na pasensya na kayo girls ha. Pero ganito kasi 'yon. Babalik ako doon sa sinabi ko kanina. You have to understand na yung next play mo is walang kinalaman yun sa old plays. Bigyan kita ng example pero different scenario to para mas magets mo. Palagi ko tong pino-point out sa impact or sa compass. May mga times kasi na let's say doon tayo sa losing side Let's say natalo ka ng 10%. Okay, nagkaroon ka ng 10% loss, nag-cut ka in a stock tapos 10% yung talo mo. Ngayon, yung next trade mo is gusto mong manalo ng 10% to offset, to compensate dun sa nawala. Let's say yung 10% na yun is 100k. Puta, yung next trade ko kailangan 100k. Ngayon, dito na papasok yung setups na alam mo. Siyempre, ano ba yung setups na kaya makapagbigay sa akin ng 10%? Right now, ano ba yung available setups right now in the market na kaya makapagbigay sa akin ng 10%? Ngayon, meron kang nakitang let's say meron kang nakita yung setup number 1 mo. Kunyari, let's say, box breakout setup. Ngayon, nung chinek mo yung key levels, yung chinek mo yung mga resistances, or yung mga selling points, nakita mo na parang 8% lang yung reward. Nakita ka 8% lang yung reward. Ngayon, pinasok mo pa rin. Kasi, kumbaga parang, alam mo yung setup Alam mo siya i-trade. So, sige, pasukin ko pa lang. Dito nagkakaroon ng parang maling mindset. Yung 8% na reward, di ba 10% ang goal mo? Yung 8% na reward, pinipilit mong mag 10%. Ngayon, nakahit na siya ng resistance, nakahit na siya ng selling point. Kailangan ka na magbenta. Pero, since nakatutok yung utak mo, nakatutok yung attention mo dun sa 10% na natalo mo last trade, ng previous trade, gusto mo siya mag 10%, ayaw nga ng market ng 10% Sabi ng market, 8% lang to, kailangan mo na mag-sell, 8% na to. Ikaw naman, hindi, putya, kailangan ko mabawi yung 100k na 10% loss ko last time. Di yun na, gumagalo yung market, real time So 8% lang, 8% to, mag-sell ka na, Tor. Then biglang, syempre, nakaset yung resistance. Nandun na yung resistance major resistance. Biglang, boom! Bumagsak na, yung 8%. Naka-gain ka na ng 8% So, kumbaga parang may 2% na may 2% lang na discrepancy dun sa previous loss mo So, naka-gain ka na ng 8%, nakikita mo na siya nag-6% na, nag-4%. Pero ikaw, putya, gusto ko 10%. Kasi gusto ko mabawi yung natalo sa akin last time sa previous loss ko. And then, ang nangyari, nag-end up na parang natalo ka ulit. So, double whammy, Brad. Sinabi na ng market na 8% magbenta ka na kasi hindi talaga to aabot ng 10% pero pinilit mo. So, tapos sisisihin natin yung market. Sisihin natin yung market. Napunta ang pangit ng market. Putya, pinipilit mo na mag 10%. 8% nga lang yung sinabi 8% nga lang yung nakalagay doon na upside So, merong ganun. Kaya ako sinabi kanina na yung very simple trick na kailangan yung next trade natin is a new one. Wala siya dapat bahid ng previous losses natin. Brad, talagang clean slate. Talagang wala yun. So, treat every next trade a new trade. Talagang walang kahit anong bahid. So, ganito din nangyayari yung sa mga gustong bumawi. I'm sure marami tayong mga tagapakinig ngayon na who are challenged or struggling right now kasi meron silang portfolio losses, let's say significant losses, and gusto nilang bawiin yun. So talagang mahihirapan ka. Pero if you think that you're
capital right now is, let's say, your starting point, iba yung magiging approach mo sa trading. So, kumbaga parang you are playing for that yung situation mo ngayon, tingin ko you are playing for that discrepancy na hit mo na yung kasi yung yung rurok ng tagumpay. Let's say, ang taas ng gain mo, tapos biglang bumaba lang siya ng konti. Alam mo, ito yung diyan ka biglang medyo superstitious ako pagdating sa ganito na when it comes to yung kasi tayo advocate tayo ng The Secret eh. Ito na lang isipin mo, Brad. Kung kunyari si Miss Market, parang binigyan ka na niya ng reward eh. Gain ka na eh. Di ba, made ka na nga for the year eh. Tapos, kumbaga parang pinababa niya lang na parang, ay, teka, sobrahan pala ako ng pagbigay sa iyo, Tor. Akin na yung akin na yung onte, inabalik. Tapos, ibalik mo sa akin yan. Tapos, Brad, lumalabas na ungrateful ka. Pinipersonal ko, Kap eh. Seryoso. Lumalabas na, nakikita ka ni Miss Market na, putya, ito pala si Tor, ayoko na itong bigyan ng reward. Kasi ungrateful pala to eh. Ungrateful pala to kasi parang binigyan ko na nga, pinakita ko na nga, kumbaga parang nirewardan ko na nga yung hard work niya. Pero ayaw niya pa rin. So, kumbaga parang ganito yun, Brad. Ganito yun. Bigyan ka ng perspective. Mas nakatingin ka dun sa kakaunting nawala kaysa dun sa... Kasi, kaya ako sa iyo pina percentage kanina. Kumbaga parang hypothetically, kung kunyari 100% yung total profits mo, ilang percent ba doon yung nawala? 25% sabi mo. Ngayon, you're playing for the 25%. Mas nakatingin ka, Brad, dun sa 25% na nawala kaysa dun sa 75% na na-gain mo. Tama, Kap, tama. Actually, yes. 'Di ba? Hindi mo na nakita na parang yung 75% gain mo is ayan na yung pinapangarap ng ibang traders. Medyo kumbaga half glass empty, kumbaga. Bis na half glass full. Ayun, alam mo talagang yan eh. Merong talaga effect diyan yung greed. Pero naisip mo ba, Brad, na kumbaga parang nagkaroon ka ba ng acceptance na yung skill set mo is kaya nagbalik ka ng considerable amount of profit, sabi mo, is nilagay ka ni Miss Market dun talaga sa dapat mong pagkalagyan.